Sa puntong ito mga kausap natin sa linya ng aming telepono si PNP Spokesman Chief Superintendent Generoso Serbo kaugnay ng bagong batas nilagdaan ni Pangulong Aquino. Magandang hapon po, General Serbo. Yes, magandang hapon po at sa ating mga taga-subaybay. General, batay po dun sa inyong mga datos, ilan po ba yung insidente na may mga drunk or drugged drivers na gumagamit pa rin na kanilang mga vehicles? Well, Sandro, I do not have the specific statistics, Pero yun nga, we do have a number of traffic accidents na I would say ma-attribute natin to drunk driving. At yun nga, sadly, marami dito nagre-resulta pa sa kamatayan o injuries ng ating mga inosenteng kababayan. Sir, anong klaseng mga insidente po ba yung mga nangyayari pag lasing po ba yung mga nagmamaneho or under the influence of drugs po? Ayun, alam naman natin, pag ang isang tao ay under the influence ng liquor o kaya prohibited drugs, medyo impaired yung kanyang mga senses at of course, makaka-apekto ito sa pagmamaneho. At tulad nga nung sabi ko kanina, may mga insidente tayo in the past na yun, mga banggaan ng mga sasakyan o kaya mga insidente na nagresulta sa pagkaka-aksidente ng mga pedestrian natin na ma-attribute natin dahil lasing o kaya nakadroga yung mga nagmamaneho. Sir, before po ba lagdaan itong batas na ito, ano po ba yung mga sanctions or mga penalties na nangyayari po sa mga nahuhulihan na nag-drive nga po under the influence? Meron naman din, katunayan meron naman din batas na pinagbabawal na dati pa ang pagmamaneho na under the influence of drugs o under the influence of liquor. Although yun nga medyo hindi maliwanag ito at hindi talaga masasabing matibay, But then, with this law na pinirmahan ng ating mahal na Pangulo, at least ngayon talagang malalaman na natin, may magkakaroon ng proseso kung paano aktibo involved yung ating mga law enforcement agencies sa pagpapalaganap o pagpapatupad ng batas laban sa drunk driving or under the influence of drugs. Pero sir, paano po ba ito ma-check? Kunwari, paano ma-check ng kapulisan yung mga drivers? Is this something na i-check po pag nagkaroon po ng aksidente na or may mga random checkpoints to check if the drivers are ready or are capable of driving their vehicles? Well, nakalatag naman dun sa bagong batas natin na may mga instances na kung saan ang isang deputized law enforcement official ay pwedeng makialam o pigilin ang isang driver for suspicion of being under the influence ng drugs o kaya ng liquor. Ano yung mga example na ito? Unang-una, kung makikita natin na obviously very reckless siyang magmaneho, weaving through the traffic yung kanyang sasakyan, kung sabihin natin na medyo parang irregular yung kanyang pagpapatakbo, abruptly ang kanyang pag-andar at pagtakbo. Or kaya may mga instances na talaga namang obviously makikita natin lasing yung driver sa pamamagitan ng kanyang galaw, sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita. Or even, for example, kung maamoy mo. So that's the time na pwede natin siyang hintuin at i-subject sa tinatawag nating sobriety test. Yes. Sir, meron din po ba tayong mga gagamiting mga breathalyzers? Kasi ito po yung mga ginagamit po sa ibang bansa para ma-check nga po kung intoxicated nga po yung mga nagmamaneho. Well, ang magiging OPR natin dito, ina-expect namin ng Land Transportation Office and we also expect na ma-identifize yung ating PNP or selected units ng PNP, MMDA at saka yung ating mga traffic management group. So magkakaroon ng matibay na implementing rules and regulation dito para maliwanag ang lahat. Ganun na rin pa sa paggamit ng mga equipment tulad ng sinabi mo, yung breath analyzer o kaya mga drug testing kit. Opo. So kung saan o kung paano ito po-provide, siguro later on, mapag-uusapan ito sa mga coordinating meeting. Opo. Sir, huling katanungan, ngayon naman pong napirmahan ng atong Republic Act 10586. Kailan naman po ang implementasyon ng bagong batas na ito? Sa ngayon nga po, naghihintay tayo ng magiging maliwanag na pagpupulong tungkol dito. Lalong-lalo na from the LTO, from the concerned agencies,
At nang sa ganun magkaroon ng masasabi nating talagang well-orchestrated at malinaw na pag-implement or even uniform na pag-implement ng ating bagong batas against drunk driving or under the influence of drugs. Okay, maraming salamat po at magandang hapon, PNP Spokesman Chief Superintendent Generoso Serbo. Maraming salamat din po at magandang hapon.